Kahit na wala ka namang ginagawang masama, sa isip niya meron. Or vice versa. Marami siyang sekreto, marami siyang panloloko, at marami siyang mga kasinungalingan na binabanggit sa'yo. Maitim ba skin? Underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag niyo na rin po sanang kalimutan i-like and follow ang ating Facebook page official. Maraming salamat po. And for today's video is let's talk about paano mo ba malalaman kung nasa maling relasyon ka. Pag nakakaramdam ka na ng madalas na insecurity sa relasyon. Or feeling mo palagi kang unappreciated at wala ka nang nakikitang pagmamahal na ibinibigay sa'yo ng partner mo. Then, yung partner mo palaging nakukulangan doon sa mga effort na ibinibigay mo sa kanya na feeling mo naman ay tama or sobra-sobra pa. Pero sa kanya, he or she want more and more doon sa relationship ninyo. If the answer is yes, well, yan po ay maliwanag na indication na nasa maling tao ka. Number one, the wrong person. Being in the relationship is a significant aspect of life. Wala namang perpektong tao talaga. Wala naman talagang perfect na relationship. Kasi yung pagiging imperfect ninyong dalawa, ayan yung nagbabalance ng relationship ninyo. But it's important to ensure that you are in a right person. Alam niyang magkaibang tao kayo. Alam niyang may mga incompatibility kayo. Kailangan niyang respetuhin at tanggapin yun. Number two, wala siyang parehong respeto ng katulad ng respeto mo sa kanya. Madalas, nakakaramdam ka na disrespected ka ng partner mo. Maliwanag na senyales yan na nasa maling tao ka. Ang respeto ang isa sa pinaka-pilar ng isang konkretong relasyon. Pag wala ang respeto sa relasyon o dun sa kapartner ninyo, kayang-kaya mong saktan. Kayang-kaya mong lokohin ang partner mo. Another thing, constant negative energy. Yung pakiramdam mo na yung stress mo, hindi pwedeng lilipas ang isang araw nang hindi kayo nagtatalo. Maliit na bagay, lumalaki or pinalalaki niya. Yung pakiramdam mo, lagi kang balisa, lagi kang stress, lagi kang hindi masaya pag nandyan siya. Narinig mo lang yung pangalan niya, kinakabahan ka, yung kabang hindi maganda, hindi yung kabang excited ka. Indication yan na yung relationship ninyo ay toxic and draining rather than supportive and uplifting. Kasi pag nasa relasyon ka, dapat ang pinaka number one supporter mo is yung partner mo. Another thing, meron kayong madalas na communication issues. Yung tipong pag nag-uusap kayo, ang purpose mo is magkaintindihan. Pero mas madalas na nauuwi sa pag-aaway or arguments. Madalas, nagkakaroon kayo ng mga misunderstanding at nauuwi sa matinding away minsan. Yan ay malinaw na indication ng incompatibility. Another thing, feeling isolated. Yung tipong pinalalayo ka niya doon sa mga close friends and relatives. Kasi mas gusto niya na nakatuon yung oras mo lahat sa kanya. Minsan, nararamdaman mo yan. Hindi niya man sinasabi, pero may mga reaction siya na kapag nandun ka sa friends mo or family mo, nag-aaway kayo. Hindi niya lang minsan madirekta na yun yung pinagmumula nung inis niya sa'yo. But of course, hindi magtatagal, mararamdaman mo yan na bakit sa tuwing nag-spend ako ng time sa friends and family ko, nag-aaway kami. Tinutopak siya. Warning sign na yan na ang taong ito ay magiging kakompetensya ng pagmamahal mo doon sa pamilya at mga kaibigan mo. Hindi maganda sa isang relasyon o sa isang partner yan. Huwag mong hahayaan na ma-isolated ka dun sa mga taong nagmamahal sa'yo at mahal mo din bago pa siya dumating. Another thing, consistent lack of support. Ang isang healthy partner, kailangan supportive yan sa mga plans and goals mo, sa dreams and aspirations mo. Hindi yung palaging siya yung dapat na pinapakinggan. Tapos yung sa'yo, madalas dinidismiss niya. Ang gusto niya, ikaw lang yung supportive sa kanya. Or yung tipong ina-underestimate niya yung mga ambitions and plan mo. Sign yan na hindi fit
ang taong ito sa'yo. Another thing, trust issues. Napakahalaga na makipagrelasyon ka dun sa mga taong walang trust issues, or kung meron man is very, very minimal lang. Kasi hindi magtatagal, yan yung magiging anay ng relasyon nyo. Kung may trust issue yung partner mo, infidelity, dishonesty, or secrecy, sign yan na magiging shaky yung inyong relationship. Kahit na totoo yung mga sinasabi mo, sa isip niya, nagsisinungaling ka. Kahit na wala ka namang ginagawang masama, sa isip niya, meron. Or vice versa. Marami siyang sekreto, marami siyang panloloko, at marami siyang mga kasinungalingan na binabanggit sa'yo. Last one, you've lost yourself. Nababago na yung sense of interest mo. Nag-iibang tao ka na. Kung dati, hindi naman mainitin ang ulo mo, pero ngayon, ganun na ang pag-uugali mo. Kung dati, mahaba ang pasensya mo, ngayon, may temper ka na. Hindi mo namamalayan na maaring nahahawa ka na doon sa partner mo. Hindi mo namamalayan na nababago na into negative yung pag-uugali mo. Hindi mo namamalayan na ikaw ay bagong tao na. Pero pakiramdam mo, wala namang nagbago sa'yo. Pero ang nakikita ng mga taong nakapaligid at nakakakilala sa iyo noon ay iba na. It's a strong indication yung taong kasama mo ngayon sa buhay mo ay masamang impluwensya para sa iyo. Hindi ito nakakatulong sa personal growth mo and your well-being. Napaka-importante na masigurado mo na nasa balancing relasyon ka. Kasi ang maling tao na papasok sa buhay mo ay pwedeng ikabago ng pagkatao mo. So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakatulong po ang mga napag-usapan natin dito ngayon. At kung nagustuhan niyo po ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin niyo matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!